Kumusta mga ka-review? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang pag-upgrade ko nitong HKG 360 Spring Type Airsoft. At wag na nating patagalin pa, magsimula na tayo. So, tanggalin muna natin ang kanyang mga attachment mga ka-review. Ayan. So, tanggalin natin to dito mga ka-review. Itong part na to. Ayan. Para mabuksan talaga natin siya mga ka-review. So, ikut-ikutin lang natin mga ka-review. Ayan. Madali lang siya natatanggal. So, pwede na natin siyang buksan mga ka-review. Ngunit dapat dahan-dahan lang mga ka-review. Kasi, baka may tumilapon na spring. Ayan. Ngunit ito mga ka-review, tinanggalan ko na siya ng kanyang spring. Eto, tinanggal ko siya mga ka-review. Kasi, naka-upgrade na kasi ito mga ka-review. Ayan, ang kanyang spring holder. Ayan. So, nilagyan ko pala siya ng scotch tape para mag-cause siya ng pressure dito mga ka-review. Ayan. So, unang upgrade yan mga ka-review. At dito naman sa kanyang air pump piston, eto, nilagyan ko rin siya ng scotch tape dito mga ka-review. Pero manipis lang mga ka-review, para mag-fit in pa rin siya dito. Ayan. At later on mga ka-review, lalagyan ko to ng oil dito rin kasi naubos na ang kanyang oil mga ka-review at dry na siya. Importante kasi yung oil mga ka-review, at importante din na hindi mag-dry ang ating air pump para hindi siya mag-cause ng damage sa air pump mga ka-review. Ayan. So dito sa loob mga ka-review ay lalagyan ko ng plastic sheets. Eto. Ayan. Itong plastic sheets mga ka-review, ginupit ko lang to sa isang plastic na parang folder, ang nipis. Ayan. So kahit ano pwede nyong gupitin, basta plastic mga ka-review. Tapos nilalagyan ko siya dito mga ka-review. Ayan. Tapos tinitignan ko kung naikakasa pa ba siya mga ka-review. Kaya try natin. Try ko siyang ikasa mga ka-review. Ayan. So, hahawakan ko lang tong spring dito mga ka-review. Itong maliit na spring. Ayan. Para hindi tumilapon. Tapos, ito din dito. Hawakan din. Tapos, i-push lang. At tignan natin kung mag-hook ba ang mga triggers. Ang mga hooks. Ayan. Nag-hook naman mga. Ayan. Nag-hook sila mga ka-review. So, ibig sabihin mga ka-review, tama lang yung nilagay ko sa loob na plastic sheets. Tama lang ang dami nun. Kasi kapag nasobrahan din mga ka-review, hindi na sila mag-hook. Itong trigger hook at itong piston hook at itong trigger hook. Ayan. So, tama lang ang dami nito mga ka-review. At iset aside ko muna to. Ayan. At siya nga pala mga ka-review, nasubukan ko na tong i-test fire mga ka-review with upgrades na, at tinest fire ko siya mga ka-review. At ang nangyari mga ka-review, may part na nasira itong dalawang to. Ito mga ka-review, supposedly nakakabit ito dito. Ayan.
At eto rin mga ka-review, dito rin yan nakakabit para i-hold ito mga ka-review sa paglalagyan. Eto sana dito, ayan, at dito rin. Ang nangyari kasi mga ka-review, dahil sa sobrang lakas ng impact ng air pump piston sa cylinder, ay na-push ito dito mga ka-review. Kaya ang nangyari, nabali yung dalawang ganito na sana hahawak dito mga ka-review, kasi na-push ito na ganyan dahil sa sobrang lakas. Kaya ang gagawin ko ngayon mga ka-review ay isusuper glue ko ulit ito sa paglalagyan dito. At pagkatapos kong ma-super glue ito mga ka-review dito, ay lalagyan ko to ng mga epoxy dito mga ka-review. Ayan, para itong barrel holder na ito mga ka-review ay ikakabit na lang dito at hindi na talaga tatanggalin or matatanggal kasi naka super glue at naka epoxy na siya. Ayan, para hindi na talaga siya magpupush forward mga ka-review dahil sa sobrang lakas. Ayan, but ito mga ka-review sa kabila, ito ay hindi ko na lang siguro siya lalagyan ng super glue dito. Hindi ko na lang siguro siya ikakabit permanently or lalagyan ng epoxy, kasi feeling ko okay na yung isang side lang mga ka-review ang patibayin natin, at ayos na lang tong isang side na to dito, as is na lang siya. So ipapakita ko sa inyo mga ka-review kung paano. So eto nga pala ang super glue na ginagamit ko mga ka-review. Mura lang kasi ito at marami ang laman. Ayan, nasa 100 pesos pa itaas pa ang price nito mga ka-review. Ayan, antayin ko lang na tumigas to mga ka-review. At meron na pala akong na-mix na epoxy dito mga ka-review. Eto, ayan. So ito nga pala ang epoxy na ginagamit ko. Ayan, dalawa yan mga ka-review. Paghaluin lang sila sa magkaparehong amount. Ayan, tas i-mix hanggang maging ganito ang kanyang kulay. So isa-set aside ko muna tong epoxy na i-mix ko mga ka-review for about 30 minutes, para kapag ilagay ko na to mga ka-review is hindi na siya parang tubig ang kanyang consistency kapag ilagay ko na siya sa paglalagyan ko mga ka-review. Ayan, so I think ayos na tong epoxy mga ka-review, ready na siyang idikit. Kaya simulan ko na. Eto, I think tama na to mga ka-review. At dito naman sa kabila, lalagyan ko rin para dumikit talaga sila mga ka-review sa isa't isa. Siya nga pala mga ka-review, itong part na to dito, yung butas na yan, naka-screw pala yan dito sa part na to mga ka-review, kanyang kabilang side.
at tinanggal ko lang yung screw para matanggal silang dalawa. So dahil ikakabit ko na to dito mga ka-review, hindi ko na yun maikakabit ang screw dito para magkabit sana sila. So ganito na lang talaga siya mga ka-review. Ayan, hindi na sila magkakabit pa. At lagyan ko pa to dito. Ito na nga ang problema ng epoxy mga ka-review. Ayan, nagdi-drip siya mga ka-review. Ibig sabihin tumatagas siya. Ayan, kaya dapat talaga mabilisan ang paglagay nito. So kakabit ko na. Tas after ko siyang maikabit mga ka-review, ayan, i-feel ko lang na nag-fit in na talaga siya mga ka-review. Kasi kapag tumigas na yung epoxy mga ka-review, hindi na yan gagalaw at hindi na mai-adjust pa muli. Kaya dapat i-ensure na nag-fit in talaga sa mga barrel holder dito. Ayan, at dito rin. At dito rin. Ayan. So, I think tama yung pagkalagay ko mga ka-review. At para mag-drip ulit yung mga epoxy mga ka-review sa side na to dito, kasi nakaganyan yan kanina at nag-drip yung mga epoxy pa ganyan, is isi-set aside ko siya na pag ganito mga ka-review. Ayan, para yung epoxy na nasa part na to dito ay pupunta sa ibaba at mahahawakan niya tong barrel holder. Eto, dito sa part na to mga ka-review, at dito rin, at dito rin. So set aside natin siya ng pagganito. Ayan, pwede din natin tanggalin tong charging handle muna mga ka-review kasi nakakaabala siya. Mag-aantay lang tayo ng mga ilang oras mga ka-review. I think mga 5 hours or 3 hours. Ayan. At dito naman tayo sa kanyang charging handle mga ka-review. Papagtibayin din natin to mga ka-review. Tanggalin muna natin tong kanyang spring. So ang gagawin ko mga ka-review ay lalagyan ko ng epoxy to dito, dito rin, at dito rin. So, i-make sure natin mga ka-review na hindi matatabunan yung butas dito. Ayan. Para maikabit pa ulit natin yung kanyang spring. Kasi nagdi-drip yung epoxy sa side na to mga ka-review. Ayan. At eto na nga mga ka-review, itong part na to dito, nag-drip down na yung mga epoxy mga ka-review. So kumabit na sila sa barrel holder. Ayan. Kaya tanggalin lang natin itong mga excess mga ka-review. At balik ulit, higa ulit natin. Ayan. So from time to time mga ka-review, i-check natin tong barrel holder kung hindi ba siya gumalaw or naging hindi nag-fit in sa kanyang place kasi nakababa to kanina eh. Ayan. So check natin kung
naka put in place pa ba siya. Eto, hindi naman siya gumalaw mga ka-review. Ayan. So, balikan ulit natin yan later mga ka-review. At dito naman tayo sa ginawa ko dito. Lagyan ko na lang to ng epoxy dito mga ka-review. So, eto na mga ka-review. Tumigas-tigas na tong epoxy na nilagay ko. Ayan. At di ko siya nilagyan ng alambre mga ka-review kasi may trust naman ako sa kanyang kasahan mga ka-review na matibay din siya. Hindi siya katulad ng ibang mga kasahan na madali lang masira. Kaya di ko na siya nilagyan ng alambre at epoxy na lang talaga. At dito naman mga ka-review, ayan, tigas-tigas na sila mga ka-review. Hindi na nadi-deform. Ayan, hindi na gumagalaw. At ganun din dito. Ayan. So, itong part nga pala dito mga ka-review ay nasiraan ng plastic. Kaya ang ginawa ko mga ka-review ay gumupit ako ng illustration board. Ayan. Tas dinikit ko dito. Ayan. Gamit ang super glue mga ka-review. Sinuper glue ko yung illustration board dyan. At binabadan ko rin at nilagyan ko rin ng super glue dito para tumigas ang illustration board mga ka-review. Magmukha siyang plastic ang kanyang tibay. Ayan. So, nag-fit in pa din naman yan dito mga ka-review sa itong upper piston hook ng cylinder. Ayan. Eto. Ayan. Kumakagat pa rin mga ka-review. Ayan. So, ang nangyari kasi mga ka-review, natipakan siya ng plastic dito. Kaya hindi na to na igagalaw pag naigaganyan. So, kailangan ko lagyan ng material dito. Ayan. So, hindi ko na nilagyan ng epoxy dito mga ka-review kasi may trust din ako na matibay to ang pagkagawa dito mga ka-review. At dito rin. Ayan. Kasi mauubos yung epoxy ko kagad mga ka-review. Marami pa akong i-upgrade at i-repair. At ganun din dito mga ka-review. Hindi ko na pinuno ng epoxy. Pero nasa sa inyo yun mga ka-review kung gusto nyo punuin ng epoxy to dito. Ayos din yun. At itong part na to dito rin. Ayos din mga ka-review. So, siya nga pala mga ka-review. Ganito pala ang kanyang air pump. Ayan. Malaki-laki din ang kanyang air pump mga ka-review. At binudburan ko na ng oil mga ka-review. Eto. Ayan. Ito ang gamit ko. So, nilagyan ko lang yan dyan. Ng pakaunti lang mga ka-review. Tapos dito rin sa loob. Kaunti lang. Tapos, ginaganito ko lang mga ka-review. Ayan. Para maging even yung oil sa loob mga ka-review. Malagyan ng oil lahat ng sides. Ayan. Hanggang sa mahirapan na akong i-ano siya mga ka-review. I-ganito. Ayan. 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 So, lalakas pa ang air pump natin yan mga ka-review. Tingin ko pa dito ng konti. Ayan. So, pagkatapos natin lagyan ng oil ang kanyang air pump piston mga ka-review, pwede din natin tong lagyan dito mga ka-review. Ayan. Lalagyan natin to dito mga ka-review para mas dumulas pa yung pagsalpak ng air pump piston mga ka-review. At pwede din dito mga ka-review sa guide ng kasahan. Pwede din natin lagyan ng oil. Ayan. Para mas mabilis natin o mapabilis ng sobra ang kanyang pagkasama mga ka-review. Mas dumulas.
At ganun din dito mga ka-review. Lagyan din natin. Ayan. So, yung kanyang spring mga ka-review, lagyan din natin para hindi siya madaling magkaroon ng rust. Ayan. So, pwede tayong kumuha ng gapas mga ka-review. Pero, itong kamay na lang gagamitin ko. Tapos, paikutin lang natin yung spring ng paganyan para malagyan siya ng oil mga ka-review. Ayan. So, oily na ang ating spring. At itong mga iba pang spring mga ka-review, para hindi sila madaling magka-rust. At dito rin. Ayan. At ito rin. At ito rin. Ayan. So, I think ayos na to lahat mga ka-review. At finally mga ka-review, ilalagay ko na tong ginawa kong mga plastic sheets. Ayan. Dito sa kanyang piston. Ayan. I-make sure lang na nakahiga sila lahat. So, nakahiga sila mga ka-review. At kabit na natin to lahat mga ka-review. At siya nga pala mga ka-review, ang pagbalik nitong kanyang barrel mga ka-review, itong part na to mga ka-review, ayan, dapat nakaharap to dito. Ayan, dapat naikakabit siya sa part na to mga ka-review. So, ayan, kita nyo, dapat nakaganyan siya mga ka-review para hindi ito gagalaw. At may nakalimutan pala ako mga ka-review, lalagyan ko pala ng scotch tape to dito para mag-fit in tong kanyang barrel sa paglalagyan at di nagagalaw. Ayan, gumagalaw kasi siya mga ka-review. So, eto, ayan. So, kutin lang natin. Tapos, tignan natin kung tama na ba yung size. Eto, I think tama na to mga ka-review. Nag-fit in na ata siya. So, putulin ko na lang. At tignan natin dito. So, ayan mga ka-review, nag-fit in na siya sa paglalagyan at di na siya naigagalaw. Ayan. So, tataas ang kanyang accuracy niyan mga ka-review kapag hindi gumagalaw ang kanyang inner barrel. Ayan. At siya nga pala mga ka-review, itong part na to mga ka-review, ayan, dapat nakaganito yan paglagay mga ka-review. Ayan, dito ang spring, hindi dito. So, dapat nakaganyan para maikakabit mo pa yung kanyang handle mga ka-review, itong kanyang front handle later on. So, dapat nakaganyan. So, ikabit na natin siya lahat mga ka-review. Ayan. So, sa pagkabit mga ka-review, dapat hawakan natin to dito ng ating thumb habang mini-measure natin ang pagbalik sa kanya. Dahan-dahan lang. Tapos, i-feel natin kung ayos ba lahat. Ayan. Ayos naman. So, eto. Kabit natin to.
dapat magkaparehas sila mga ka-review sa kabila. Ayan. Okay. So, i-screw ko na lang to lahat mga ka-review. Tapos ikabit na. So, tapos ko na siyang maikabit mga ka-review. At naikakasa siya mga ka-review. At lumakas-lakas na ang kanyang FPS. Kita niyo naman to mga ka-review. Ayan. Biyak na biyak mga ka-review. Biyak siya sa maraming pieces. Ayan. Tapos may oil pa. So, masasabi ko mga ka-review, lumakas-lakas na talaga tong HKG 360 na in-upgrade ko. At pasensya na nga pala mga ka-review dahil hindi ko ipinakita ang pagkasa sa kanya at pagtira. Dahil baka kasi ma-demonetize itong video mga ka-review. Kasi strict na ang YouTube ngayon. Ayan. Gaya ng mga nauna kong video mga ka-review, marami sa kanila ang na-demonetize at konting ads lang ang lumalabas or minsan wala na talagang ads ang lumalabas. Kaya hindi ako nakaka-earn ng pera mga ka-review para sana pang support ko sa channel na to. Ayan. So hopefully hindi to ma-demonetize tong video na to mga ka-review. At huwag kayong mag-alala mga ka-review. Parati pa rin akong gagawa ng upgrading videos at repair videos. Ayan. So, i-upload ko na sa ibang video ang test firing nito mga ka-review. At abangan nyo na lang. So, that's it mga ka-review. Kung nagustuhan itong video, please click the like button. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe. At i-click mo na yung notification bell para mabisuhan ka sa susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.